Isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi mga kapatid. Ang atin naman po ngayong pag-usapan ang Catholic rules. So, ito po ay gabay sa isang banal na pamumuhay. So mga kapatid, marami po ang nagtatanong, bakit napakaraming rules ang simbahang Katoliko? O, di ba? Kaya marami po ang mga nagsialisan, hindi matanggap kasi ito. Ngayon, bakit nga ba marami? Ito po yung sagot. Ang mga tuntunin ng simbahan ay hindi para kontrolin ang tao, kundi upang gabayan tayo patungo sa kabanalan at kaligtasan. Okay? Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2041, ang mga utos ng simbahan ay nakaugat sa moral na buhay at layunin upang palaguin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Okay? So sana po mga kapatid, ay maunawaan po natin ang mga pangunahing batas sa simbahang Katoliko at malaman din po natin yung mga biblical at doctrinal na foundation nito, at sana may paliwanag po natin ito ng malinaw sa iba. Okay? So meron pong dalawang uri ng rules sa Catholic Church. Okay? Una po, yung tinatawag po natin na divine law at saka yung church laws. Okay? Divine law o batas po ng Diyos, ito ang mga utos na nagmula mismo sa Diyos. Yan po ay napapaluuban ng tinatawag po nating 10 utos, which we can read in Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5, no? At saka yung utos po ng ating Panginoong Jesucristo na magmahalan. We can read it in John chapter 13 verse 34. At itong pagmamahalan na ito mga kapatid, this also become an identity to the Christians. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa John 13:35, kapag nag-ibigan kayo, no, malalaman ng mga tao na kayo ay mga descendant ng Panginoong Hesus, mga followers ng Panginoong Jesucristo. Kaya itinuro ng Panginoong Hesus, ang pinakamahalagang utos ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. O di po ba? Yung 10 utos ay ginawa pong ni-shorten siya into 2 commandment na lang. Love God above all and love thy neighbor. Okay? We can read it in Matthew chapter 22 verse 37-39. Ngayon, puntahan naman po natin yung tinatawag po natin na church laws, the precepts of the church. Okay? Ito ang mga tuntunin na itinakda ng simbahan upang tulungan tayong sundin ang divine law. So this is very connected po sa unang batas ng simbahan, the divine law. So ang church laws, mga kapatid, ito po ay itinakdang tuntunin ng simbahan upang tayo ay matulungan. Kasi nangangailangan talaga ng tayo ng tulong upang maunawaan natin, upang sundin natin yung tinatawag ng divine law. Okay? Itinatag po ito ng Panginoong Jesucristo, yung simbahan niya mismo, sa pamamagitan ni San Pedro. Mateo 16:18 hanggang sa 19. Kaya may otoridad ang simbahan na magturo at magtakda ng disiplina. Di po ba? Kaya meron tayong tinatawag na the 5 precepts of the church, 5 utos ng simbahan. Ano po itong 5 utos ng simbahan? 5 po tandaan po natin mga kapatid. Una, dumalo sa misa tuwing linggo at holidays of obligation. Base sa utos na remember the Sabbath day. 3rd commandment po yan. Ang araw na linggo po mga kapatid ay araw ng Panginoon. This the day which tayo po ay inaalala natin yung pamamahinga ng Panginoon, na kung saan tayo mga kapatid ay sumasamba sa Kanya. Ito po yung Lord's Day. Lord's Day ng mga Kristiyano po ay hindi po Sabado, rather we have this Sunday, because in Matthew chapter 28 verse 1, Sunday po ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa verse 9, sinamba po yung Panginoong Hesus. Okay? So this is the day that we go to church and unite to the Church Universal para magsamba sa iisang Diyos lamang po mga kapatid. Pangalawang precepts of the church o utos ng simbahan is ang pagkukumpisal ng hindi bababa sa isang beses sa isang taon. Meaning, a minimum of once a year confession. Minimum po yun, once a year. So, ibig sabihin, you can have it even once a month. That's good if you have information po mga kapatid. Batay sa John chapter 20 verse 23, ibinigay ni Kristo ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan sa mga apostoles. Napakalinaw po diyan. Pangatlo po na utos sa simbahan, tumanggap ng banal na komunyon kahit isang beses sa isang taon, lalo na sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Malapit na po yan natin na abutin yung Pasko ng Pagkabuhay mga kapatid. So, at least, but then, if we receive Christ, every Sunday,
Personally, that is a very good practice po mga kapatid. Kaya nga po, no, before accepting Christ in the sacrament of the Holy Communion, in the Eucharist, first, kailangan po natin na magsuri muna sa ating conscience. Kung meron ba tayong mga nagawang pagkakamali, na mortal, na kasalanan, so hindi po tayo dapat na karapat-dapat tumanggap, no? Yan po ay napapaloob din po sa Biblia. Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto mga kapatid na sa kanya pong sulat, no, sa unang Korinto 11, na dapat ay merong examining of conscience muna tayo bago natin tanggapin si Kristo. At yung pangapat po mga kapatid, yung pang-apat na utos ng simbahan, mag-ayuno, okay? Fasting at umiwas sa karne, abstinence sa itinakdang araw, yung Ash Wednesday at Good Friday. So, we have here celebrating, or we are inside of the Lent season mga kapatid, which we are encouraged, no, nung Ash Wednesday na mag-fasting and atin pong ilayo ang ating sarili sa karne. That is abstinence po mga kapatid, Ash Wednesday at Good Friday. Panglima po mga kapatid, tumulong sa pangangailangan ng simbahan. So ano po yung pangangailangan ba ng simbahan? Either it is financial or di kaya po moral support. Tumulong po tayo sa simbahan. Okay? Yan po ang 5 na dapat mo ating tandaan na utos ng simbahan o sa simbahan mismo na kinakailangan po natin. Again, what is the number 1? Dumalo sa misa tuwing linggo at holidays obligation. Pangalawa, mag-umpisal ng hindi bababa sa isang beses sa isang taon. Pangatlo, tumanggap ng banal na komunyon kahit isang beses sa isang taon, lalo na po sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pang-apat, mag-ayuno at umiwas sa karne sa itinakdang araw, Ash Wednesday at Good Friday. Pang-5, tumulong sa pangangailangan ng simbahan, maging ito man po ay financial o di kaya po mga kapatid, moral support sa simbahan. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit may mga patakaran ang simbahan? Okay? Bakit nga po ba mga kapatid? 3 po ang ating sagot kung bakit. Una, dahil po para magkaroon ng disiplina. Tulad po ng isang pamilya, di po ba may rules para mayroong kaayusan? Pangalawa, para po sa kaligtasan. Ang mga ito ay tumutulong upang manatili po tayo sa biyaya ng Diyos. No? We live in the state of grace in order for us to be saved. Always saved, no? Kung nasa state of grace po tayo. Pang-3, para sa pagkakaisa. Unity po. Kasi yung simbahan po na itinatag ng Panginoong Kristo, di po ba? One. O di ba? Unity. Merong unity po. Ang iisang panuntunan ay nagbubuklod sa buong simbahan sa buong mundo. So pagkakaisa. That's why yung atin pong misa mga kapatid, no? Iisa lang po yan. No? Yung atin pong rights, no? Iisa lang po yan. Yung atin pong mga kapatid na practices sa simbahan, kaya nga tinatawag tayo na one, holy, Catholic and Apostolic, kasi iisa lang po mga kapatid, no? Nagkakaisa po ang simbahan. Okay? Common misconception ito naman. Ito may mga mali talaga na pananaw po mga kapatid. May nagsasabi kasi na yung mga patakaran sa simbahan, yung mga utos sa simbahan, no? Ayon sa mga sabi-sabi, okay? Gawa-gawa lang daw ito mga kapatid ng ang rules. But then, hindi po gawa-gawa lamang. Ang simbahan ay mayroong otoridad na mula mismo kay Kristo. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 18, verse 18. Okay? Malinaw na binigay po ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostoles, anuman ang pahintulutan nyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Anuman ang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Pangalawa po na misconception, hindi kailangan ng church authority na kung saan sila kumuha ng chismis na yan, na hindi kailangan ng church authority. Ito po ang pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Mula pa sa panahon ng mga apostol, may mga leadership na po. No? Katulad nga, makikita po natin sa Acts of the Apostles chapter 15. Oh? Gawa ng mga Apostoles chapter 15 po. Meron na po diyang tinatawag na Council of Jerusalem. So, even though St. Paul, sa dami-dami naman ng mission na ginawa niya para sa Panginoon, he submit also to the authority. Hindi po ba? Idinulog niya yung issue doon mismo sa authority. Even though St. Paul, So, sino ba yung mga bagong sulpot na hindi po idudulog sa authority? Wala naman po sila kasi authority. Kaya, para sa misconception ng iba, hindi na daw kailangan ng church authority, which is very wrong. Maling-mali po yun, kapatid. Kaya nga po, ito, i-reflect po natin ito sa ating sarili. I-reflect po natin lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ano ang pinaka-challenging na church rule para sa iyo? At bakit? Pwede nyo po i-comment yan, Again, ano ang pinaka-challenging rules sa church, sa Catholic Church para sa iyo, at bakit ito yung pinaka-challenging na church rule? Pangalawa po, paano nakakatulong ang mga rules sa spiritual growth
mo. Okay? I-comment mo po, paano nga ba? Yung mga challenging na yan at yung mga rules na yan, paano ba nakakatulong? Pangatlo, paano mo maipapaliwanag sa isang Protestant ang authority ng simbahan? Comment nyo po dyan sa baba mga kapatid ha. So ang mga Catholic rules po ay hindi pabigat, kundi paalala na tayo ay tinatawag sa kabanalan. Ang mga ito ay gabay upang manatili tayo kay Kristo at sa kanyang simbahan. O tulad po na sinabi ni Saint Augustine of Hippo, love God and do what you will. Okay? Kapag tunay ang pag-ibig, ang pagsunod ay nagiging kusang loob. I hope mga kapatid, linawan po tayo at nadagdagan po yung ating kaalaman. At kung ito po ay nakatulong po sa inyo yung ito, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid na kung kayo ay bago pa lamang po, mag-follow dito at mag-subscribe po sa atin. Sana po ay pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon.